Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin kung anong mga messages ni Aquarius. First card ninyo, distance travel and adventure. Baka maging ibang bansa kayo, no? At doon kayo mag-adventure. Maybe you are going somewhere na, alam mo yun, ngayon mo palang mapupuntahan. Maybe you are visiting a country na exotic. Pwede rin ganon, no? So, this is definitely a long distance travel. Pwedeng abroad nga ang babiyahiin ng iba sa inyo rito. Hot and cold. Wow. So, parang sala sa init, sala sa lamig siguro ang datingan ng iba sa inyo rito. You know? Po pwede rin na ang iba sa inyo rito, baka related ito doon sa distance travel na gagawin ng iba sa inyo. Maybe you are, going to a place na malamig. Diba? Po pwedeng pupunta kayo sa isang lugar na merong, merong snow, ang dami ngayon, no? Winter season ngayon doon sa Northern Hemisphere. Kaya po pwedeng doon kayo pupunta, 'di ba? From hot, 'di ba? Sa tropical countries katulad natin, gusto ninyo siguro magpalamig, gusto ninyong ma-experience ang snow. So, pwedeng related ito sa travel ninyo. So, we have 15 days. Wow. 15 days siguro or 15 weeks. So, maybe related ito dito sa travel, no? This is timing. Po pwedeng yung travel ninyo will commence in 15 days. Po pwedeng ganon. Or in 15 weeks. Pwedeng ganon, no? Po pwede rin na ang travel ninyong ito, kung dito nga ito sa travel related, baka ang stay ninyo doon 15 baka mag-i-stay kayo doon ng 15 days. Pwedeng ganun, yung travel time ninyo siguro within 15 days, no? So, ganun. Or this could be deadline, no? Baka meron kayong deadline in 15 days, 'di ba? Siguro nagka-count na kayo ng days, no? Na nako, kailangan mo nang matapos ang project mo or kailangan mo nang matapos yung ginagawa mo, kung ano man ang task na to kasi 15 days na lang, 'di ba? Baka deadline mo na. Pwedeng ganon. We have healing. Self-care. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo, kailangan ng healing, no? Alagaan mo ang inyong sarili. Okay? Self-care ang panawagan din sa inyo ng spirit ngayon, Aquarius. Maybe meron kayong mga iniinda sa katawan, may mga, baka ang iba sa inyo is a little under the weather, or baka ang iba sa inyo rito, baka merong hindi, baka may physical discomfort, something like that, no? Kaya kailangan ninyo na maging aware na kayo sa mga kinakain ninyo, iniinom ninyo, ginagawa ninyo, diba? Kailangan mong alagaan ng extra ang inyong katawan para totally mag-heal na, diba? Ang inyong physical body. So we have live in gratitude. For gratitude is the ultimate state of receivership. That's very true. Diba? Dapat talaga, wag natin kakalimutan. Lagi tayong magpasalamat, Aquarius. Always be grateful. Always be thankful. Always be appreciative, no? Of everything. Okay? Everything that you receive from the divine. Kasi lahat ng yan, no, ay biyaya sa atin at dapat lang na tayo ay nagpapasalamat. At kapag tayo ay marunong magpasalamat, asahan mo, mas marami pang biyaya ang ipapadala sa'yo. So we have, you are a miracle. Think about all of the million little things that had to happen to create you. Okay? Isipin mo, 'di ba? You are also a miracle to other people, 'di ba? Siguro meron na din mga nakapagsabi sa iyo na isa kang miracle sa buhay nila.
Maaaring meron na din mga nakapagsabi sa'yo, diba, na marami ka na, napakalaki ng naitulong mo sa kanila, yung mga ganon, ano? Kaya tinuturing ka nilang miracle sa buhay nila. Let the angels' boundless love help you let go of negative thoughts and feelings, okay? Allow your guardian angels na tulungan ka, no, na maging magaan na ang inyong pakiramdam, maging mabuti na maliwanag ang inyong kaisipan by releasing or cutting off, diba, the negative energy, negative thoughts and feelings na meron kayo. Okay? Kasi it's easy said and done, no? Napakadaling isipin, no, na tanggalin natin yung negativity sa sarili natin. Pero mahirap gawin, hindi ba? Kaya kung kailangan ninyo ng tulong, no, from the divine, ask for help. No, kung gusto ninyo ng tulong ng inyong mga guardian angels, nako, they are always there beside us. Kaya tawagin mo lang sila. And for sure, they will come to the rescue. Plant the seeds of hope, nurture them, and watch them grow. Okay? Kailangan siguro, 'di ba? Na dapat kayo, lagi kayong nakasandal, no, sa pag-asa. 'Di ba? Lagi lang tayong umasa na gaganda rin ang buhay natin. Magiging maayos din ang buhay natin. 'Di ba? At kasi kapag lagi tayong umaasa for the best possible outcome, kahit anong hirap, no, ng buhay na maaring pinagdadaanan ninyo, rest assured that one day things are going to change for the better. Kaya lagi lang tayong umasa for the best possible outcome. Always plant the seed of hope. Kasi lalaki at lalaki yan at makikita mo one day magbubunga na, 'di ba? Yung pag-asa mo, makikita mo na yan na magma-manifest ang mga magagandang pangyayari, magagandang sitwasyon at bagay sa buhay ninyo. Okay? So tingnan natin kung ano pa yung mga ganap. We have the sun. Look at this. Very beautiful. Kasi si sun, napaka-optimistic energy nito. Napakaganda, napakagaan. This is a time for success. This is a time for pag-asenso, growth, enthusiasm, optimism. Nandiyan dyan lahat. Positive changes, no? Unti-unting mangyayari na yan sa buhay mo. Kung nandun kayo sa rock bottom na parte, no, ng buhay ninyo, huwag kang mag-alala. Rest assured na aangat ka na sa ngayon. You are going to, you are going to rise above your situation at mapupunta ka na din sa magandang sitwasyon. Bubuti na, mag-i-improve na ang buhay mo. Okay? So, we also have the 9 of Wands. Ayan. So, parang boundaries dito. Yung pinapakita nito. You are protecting something. No? Maaaring pinoprotektahan mo dito kung ano man yung possessions mo, na-accumulate mo, pinagtrabahuan mo. Diba? Parang ganon. So, maybe, no, you need to protect yourself or you need to protect your job or you need to protect your family, 'di ba? Protect your material possessions, mga ganon sa ngayon. Okay? So, maaring panawagan 'yan sa inyo. Eight of Swords. Eight of Swords is trapped energy. Pero yung akala mong trapped ka, akala mong hindi mo magagawa ang mga bagay na gusto mong gawin, ano lang ito, akala mo lang ito. No? Ito lang yung akala mo na hindi mo malalagpasan yan, hindi mo magagawa yan, akala mo lang yon. Pero kung iisipin mong maigi, lang, parang natrapped ka sa iyong sariling illusion, ano? Kasi pwedeng nagne-negative thinking ka. Maaari na mayroon kang narinig, no, from other people. Maybe people that are discouraging you, people that are, alam mo yon, maaring sinisiraan ka, maaring mga taong sinasabihan ka na wag na yan kasi hindi mo rin naman magagawa yan, hindi mo rin naman kaya yan, yung mga ganon. So parang siguro may mga taong nagpaparinig sa inyo na hindi mo kaya. Kaya pa parang siguro na inabsorb mo yon talaga, no, na mga sinabi ng mga taong ito. Kaya feeling mo tuloy, hindi mo nga kaya. Pero hindi totoo yun. It's not true. We are all equipped with talents, skills, and gifts
Aquarius, 'di ba? Equip tayo ng kung anong mga kakailanganin natin para mapagtagumpayan natin ang mga sitwasyon natin sa buhay. We are equipped with everything that we need, 'di ba? Para ma-carry out natin ang mission natin sa buhay, mga pangarap natin, mga goals natin. Kaya huwag kang maniniwala, no, sa naririnig mo sa iba. Kaya hopefully, mabago ang takbo ng isip mo. Hopefully, mabago yung perspective mo. Because that's just an illusion. Okay? So, good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.